Hi, nagluto nga pala ako ng sopas para sa breakfast namin ni Ponyo. Wala nga pala siya agad pasok ngayon kasi meron daw event dito sa Taytay. Alam niyo yung basaan ng San Juan. Kaya wala agad silang pasok. Naku, mabibitin na naman agad yung mga bata nito. Inasikaso ko nga muna yung mga ingredients at hiniwa-hiwa ko nga yung cabbage ng medyo malalaki. Konti lang naman yung lulutuin ko kasi kami lang naman yung kakain. Pero alam niyo ba, nung bata ako, madalas din kami magluto nitong sopas. Hindi kami nagluluto ng konti nitong sopas. Isang malaking kaldero talaga niluluto namin. Bukod sa marami kami, gusto rin talaga namin yung sopas kahit konti lang yung sahog, basta may sabaw. At yun talaga yung bonding naming pamilya kahit simple lang yung pagkain. At nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi medyo malayo na rin yung narating ng buhay namin. Dati yung sardinas lalagyan ng maraming sabaw tapos lalagyan ng talbos para magkasya sa amin. Pero ngayon kahit papano lahat na kami may hanap buhay. Kaya kahit walang okasyon nakakain namin yung mga gusto namin. Balik na nga tayo dito sa niluluto ko, binabalatan ko na nga itong carrots. Kalahati nga lang pala ilalagay ko kasi konti lang talaga yung lulutuin ko. Gumagamit din pala ako ng peeler kasi mas mabilis ako magbalat kapag may peeler. Tapos hihiwain ko na pala siya ng pahaba. Tapos itatabi ko lang yung kalahati para magamit ko pa sa ibang araw. Pero alam nyo ba, kahit ganito lang yung ingredients, ang dami ko pa rin talagang naluluto. Kaya kasama rin yung mga stuffs namin sa binibigyan ko kapag sobra-sobra talaga. Hihiwa ko nga rin pala ng pahaba itong carrots. Tapos medyo nininipisan ko para mabilis lang din maluto. After ko nga maghiwa ng carrots, nagbalat naman ako ng bawang at sibuyas para panggisa. After nga nyan, hinimay-himay ko na rin yung chicken. Kagabi ko pala pinakuluan yun para hindi na rin ako matagal sa pagluluto. Buong manok nga pala yung binili ko at itong leg part yung gagamitin kong pangsahog dito sa sopas. Isasama ko rin pala yung buto para talagang mas malasa yung sabaw ng sopas. Kayo ba sinasama nyo rin yung buto kapag nagluluto kayo ng sopas? Kaya din talaga ako nagluluto nitong sopas kasi ito talaga yung gusto ni Ponyo. Kapag nagustuhan niya talaga kapag kaya kong lutuin, niluluto ko talaga para makakain din siya ng marami. Sabay ko nga nagising si Ponyong kaya medyo natatagalan ako kumilos. Kapag talaga gising na si Ponyong, medyo nalilate talaga ako. After asikasuhin ko nga yung ingredients, ito na naggisa na rin ako ng bawang at sibuyas dito sa margarine. Ewan ko ba, kapag sopas talaga, margarine talaga yung pinanggigisa. Kayo ba margarine din yung pinanggigisa nyo? Kasi ito talaga ginagamit namin dito panggisa. Pala ako madalas magluto sa taas kasi wala talagang magbabantay kay Ponyong. Meron kaming lutuan talaga sa baba. Pero bumili na lang kami ng electric stove para dito ako makapagluto sa taas. Kaya lang medyo mainit talaga kasi walang exhaust fan kasi hindi talaga namin balak magluto talaga dito sa taas nung pinagawa namin itong bahay. Naggisa na nga rin ako ng bawang at sibuyas, pinagsabay ko na nga kasi hindi ko talaga alam kung anong uunahin. Pinagsasabay ko na talaga para wala nang away. Kapag nag-aaroma na nga yung bawang at sibuyas, nilalagay ko na rin yung sahog. Naghiwa pala ako ng konting hotdog para maisahog. Hindi kasi kami mahilig masyado mag-hotdog, kaya yun, konti lang talaga nilagay kong isasahog. Lagay ko na nga rin dyan yung hinimay ko na chicken kanina para maigisa ko na rin. Pagkatapos naman ng chicken, nilagay ko na rin yung hotdog. Tinuro pala sa akin yan na isabay na sa paggigisa yung hotdog. Kasi pag late siya ilalagay, magkukulay siya sa sabaw. Hindi rin naman siya nalulusa, kaya okay lang din. Nung magisa-gisa ko na nga yung sahog, nilagay ko na rin itong macaroni. Yes po, sinasama ko siya sa paggisa. Iba-iba po tayo ng pagluluto, kaya wag nyo po akong ibash. Meron nga ngayon nauuso na sopas na ala Jollibee, pero mas gusto ko pa rin yung normal na lasa ng sopas. Magisa ko na nga yung sopas, nilagyan ko na rin siya ng water. Nagpakulo na rin pala ako ng water para mas mabilis din siyang kumulo. Mas mabilis din yung kilos ko. Pag mami ka na talaga, kailangan talaga mabilis yung kilos mo, no? Gumagawa na talaga tayo ng paraan para mas mabilis talaga tayong kumikilos sa gawaing bahay. Nilagay ko rin pala yung pinagpakuluan ko ng chicken para mas malasa talaga siya. Lagyan ko nga rin pala siya ng pampalasang asin at paminta. Tapos aantayin ko na siyang kumulo hanggang maluto para mailagay ko na yung gulay at yung gatas. Tignan nyo yung takip ng kaserola namin. Nilagyan na lang ng tali ng asawa ko. Meron pala yung diamante sa taas. Yes, diamante talaga yung nakalagay. Nakakatuwa nga sa binilhan namin, kaya binili ko talaga yan. Kaso nabasag na. Kumulo-kulo na rin at malapit na rin maluto yung macaroni, kaya pwedeng-pwede na maglagay ng gulay. Nagdagdag din pala ako ng konting sabaw kasi medyo sinipsip ng macaroni yung sabaw. Lalo habang tumatagal, lalong nauubusan na ng sabaw, kaya talagang dinagdagan ko na siya. After nga yan, nilagay ko na rin yung gulay. Hindi ko na pala na-i-video kasi nangungulit talaga si Ponyong. Tapos isinunod ko na rin yung gatas. Nilagyan ko rin pala ng konting pampalasa para mag-balance din yung lasa. At after nyan, pinakuluan ko lang ng konti at ayan, ready na rin para kainin. O diba, ang dami ko pa rin naluto. After nga nyan, nagsandok na rin ako at kumain na rin talaga kami ni Ponyong agad dahil tanghali na rin. May chocolate na dungis pa nga si Ponyong kasi inuna niyang kumain ng chocolate sandwich. Tapos saka siya kumain nitong sopas. Favorite na favorite talaga to ni Ponyong. At ayan na nga yung cooking serye natin ngayon. Maraming salamat sa lahat ng nanood. God bless!